Let's go. Um, Light side of the internet. Number one is online communication. Online communication is the process of exchanging informations, ideas, thoughts, or feelings between individuals group. Nandito po ay meron po dalawang communication is meron po yung sa personal at meron po yung sa online. Yung po sa personal is nakikita po yung dalawang tao or nag-exchange po sila ng mga information and ideas. Tapos po yung po sa online is kahit nasa malayong lugar po sila or sa ibang bansa ay makakapag-communicate na po kayo gamit ang social media. Tapos po yung number 2 is necessary information. Sa light side of internet po ay makakakita po kayo ng mga necessary information. Yung po mga tama at yung po mga bago. Necessary information is the fact, right, news, etc. that people need in their everyday lives. Number 3, online shopping. Online shopping, a popular method of purchasing goods or service online, offers convenience, accessibility, and a wide variety of products over the internet. Light side po siya ng internet dahil napapadali po yung trabaho ng tao na gustong bumili ng appliances, etc. Di na po nila kailangan pumunta ng malayo or sa shop para po makabili ng gamit. Ay kailangan na lang po nila is pumunta po sa gadgets. Number 4, the last one is online tutorial courses. Online tutorial courses are online educational materials delivered over the internet aimed at acquiring new skill, deepening knowledge, and allowing the learners to study at their own pace. Doon po sa online tutorial courses ay meron pong mga tao na hindi po sila nakakapag-aral dahil po mahal yung tuition. So meron pong isang chance para po makapag-aral or matuto po yung isang tao sa online course po. And sa online course is easy lang po matutuhan ng mga iba't ibang topics ay dahil mag-search ka lang po ay malalaman mo na yung mga topic. Dark side of internet. Okay. Ay. Makara ko dyan yan, Nil. Wow. Akat mo na naman eh. Ali. Oli mo na eh. Ali ko na tuloy-tuloy nyo. Hindi, tuloy-tuloy pwede na. Dark side of internet. Tala anak ini, tsaka maglag. Tamo. Malware. So, specifically designed to disrupt, damage, or gain unauthorized access to a computer system. Yung malware po ay pinaikli na salita ng ay word na malicious software ay mga programang computer na nilikha upang magdulot ng pinsala sa isang sistema o magnakaw ng impormasyon o ipagduldol ang normal na operasyon ng isang computer, network o device. May mga ilang pong uri ng malware po tulad ng viruses, worms, trojans, ransomware at iba pang mapanirang programa. Next. Hacking. The gaining of unauthorized access to data in a system or computer. Ang hacking naman po ay isang pagsusuri o pagbabago ng isang computer system o network ng hindi otorisado. Kadalasang sa layuning makakuha ng impormasyon, makapanira o mapakinabangan ng hacker.
May iba't ibang uri ng hacking kabilang ng ethical hacking, kung saan ang layunin ay mapabuti ang seguridad ng isang sistema. Subalit, ang maraming uri ng hacking ay illegal at maaaring magdulot ng seryosong mga problemang legal at ethical. Next. Click fraud. The practice of repeatedly clicking on an advertisement hosted on a website with the intention of generating revenue for the host site, or draining revenue from the advertiser. Ang click fraud naman ay isang uri ng pandaraya sa online advertising, kung saan po ang isang tao, isang computer program ay nagpapakita ng hindi lehitimong mga clicks. Ito po ay ginagawa upang mapababa ang kita ng isang negosyo o para makatanggap ng mas mataas na kita mula sa ad revenue.